Lorraine, huwag kang umalis. Hayaan mong yakapin kita. Nang hihinang iginalaw ni Albert ang kanyang kamay. Namumutla ang kanyang mga daliri. Mabilis na kinumutan ni Lorraine si Albert at hinawakan ang kamay nito. Ganun pa man, bumagsak ang kamay ni Albert sa kama bago pa mahawakan ang pisngi ni Lorraine. Natatarantang tumawag si Lorraine ng doktor at humingi ng tulong. Hindi nagtagal at muling dinala si Albert sa ICU. Ma'am, pasensya na po. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Nagising lang ang pasyente pagkatapos ma-stimulate. Susubukan namin ang aming makakaya upang gamutin siya. Naisip ni Lorraine na pinilit lang ni Albert na protektahan siya. Bakit hindi siya nito pinrotektahan hanggang sa pagtanda niya? Ginugulo mo ang buhay ko. Gusto mo bang umalis ulit? Hindi yun madali, sabi ni Lorraine sa kanyang sarili. Bumalik si Kobe para hanapin si Lorraine at nakita niyang walang ekspresyon ang mukha nito. Pero nanginginig ang katawan nito at mahigpit na nakahawak sa kama ni Albert. Lorraine, anong nangyari? Nang makitang kakaiba ang ikinikilos ni Lorraine, lumapit si Kobe at hinawakan ito sa balikat. Lorraine, huwag kang mag-alala. Magiging okay siya. Nagkamali ako. Nakapikit na sabi ni Lorraine, kaya medyo natulala si Kobe. Nasaan siya? Gusto ko siyang makita. Tumayo si Lorraine na nanginginig ang mga paa. Sinubukan siyang tulungan ni Kobe, ngunit itinulak niya ito palayo. Lorraine, huwag matigas ang ulo mo. Sumasakit ang paa mo. Lumingon si Lorraine at bahagyang ngumiti. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magiging ganito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana nabali ang binti ko. Tumigil si Kobe. Hindi niya alam kung paano ito aaliwin. Ang maaari niya lang gawin ay dalhin ito sa intensive care unit. Mahigpit na isinara ang silid. Wala silang makita na kahit ano sa loob. Medyo balisa si Kobe habang tumatakbo sa koridor. Si Lorraine ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Para siyang mawawala ng malay. Albert, hindi kita mapapatawa dahil dito. Hindi ko kailangan na palitan mo ako ng buhay mo. Gusto mo bang patawarin kita? Okay, patatawarin kita. Pero dapat ay tumayo ka sa harap ko at magmakaawa sa akin. Huwag kang magpanggap na nakakaawa habang nakahiga sa kama. Dok, kamusta ang kapatid ko? Nakita ni Kobe ang doktor na galing sa ICU at nagmamadali siyang nagtanong. Napatingin ang doktor sa kanilang dalawa at napabuntong hininga. Nakaramdam ng panlalamig si Lorraine. Kamusta siya? Hinawakan ni Lorraine ang kamay ng doktor. Medyo komplikado ang sitwasyon. May namumuo pa ring dugo sa utak niya. Ang proseso ng pagtatanggal ay mapanganib. Kailangan pa natin ng panibagong operasyon. Sino sa inyo ang kanyang kapamilya? Kailangang mapirmahan ang papel na ito. Ako po, Dok. Sabay na sumagot sina Kobe at Lorraine. Ako ang kanyang asawa. Ako ang pipirma. Hindi masyadong nag-isip si Lorraine. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinabasa ang papel. Sinabi ng doktor na ang operasyon ay mapanganib. Baka mabuhay pa ng ilang araw si Albert kung hindi sila mabigo sa operasyon. Mrs., kailangan na namin ang iyong desisyon. Sinimulan siyang himukin ng doktor. Tumutulo ang patak ng pawis sa mukha ni Lorraine. Albert, ikaw ang magkukontrol sa sarili mong kapalaran. Dapat magtagumpay ka, sabi ni Lorraine sa kanyang sarili. Pinirmahan ni Lorraine ang papel. Kinuha ng doktor ang papel at nagsimulang maghanda para sa operasyon. Wait. Lumingon ang attending doctor at nakitang nakaluhod si Lorraine.
Anong ginagawa mo? Dok, kailangan mong iligtas ang asawa ko. Kahit magkaano pa ang halaga. Hindi mahalaga. Kahit malugi pa ako para dito. Bibihirang ibaba ni Lorraine ang kanyang ulo. Ngunit isasantabi niya ang kanyang kayabangan, alang-alang kay Albert. Bumuntong hininga ang doktor. Tinulungang makatayo si Lorraine at paulit-ulit na ipinangako na gagawin niya ang lahat. Lorraine, saglit lang ang operasyon, kaya magpahinga ka na lang. Tinulungan ni Kobe si Lorraine. May mga sugat pa siya sa binti. Nagpuyat siya ng ilang araw at gabi. Ngayon ay namumutla na siya at talagang nag-aalala si Kobe. Pupuntahan ko si Albert. Medyo magaan ang boses ni Lorraine. Hindi siya makontrol ni Kobe, kaya kinailangan nitong tulungan siya maglakad patungo sa operating room. Nakasara ng mahigpit ang mga kortina. Hindi nakita ni Lorraine ang kalagayan ni Albert. Hindi niya maisip ang kahihinatnan kapag nabigo ang operasyon. Lorraine, anong ginagawa mo? Pinigilan ni Kobe si Lorraine na biglang naglakad papunta sa ICU. Pupuntahan ko siya. Malakas na sabi ni Lorraine. Nabigo si Kobe na hilahin ito palayo. Lorraine, inooperahan siya. May mga doktor doon. Maaabala mo ang trabaho nila kung papasok ka. Sinubukan ni Kobe na akitin si Lorraine, ngunit hindi ito nakinig. Natatakot ako. Napaiyak si Lorraine at napaluhod siya nang tumingin kay Kobe. Natatakot talaga siyang mamatay si Albert dahil sa kanya. Nang lapitan siya ni Albert, ayaw niyang patawarin ito at sinamantala pa niya ang pagkakataong supilin ito hanggang sa naaksidente ito. At noon lamang niya napagtanto na hindi talaga nito gustong saktan siya. Hindi pa nakikita ni Kobe si Lorraine ng ganito. Alam din niya na hindi nakalimutan ni Lorraine si Albert. Kahit maraming hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga ito, nag-iwan pa rin ang mga ito ng hindi mapapalitang posisyon sa puso ng isa't isa. Napaatras si Kobe at binitawan si Lorraine. Agad na tumakbo si Lorraine sa pinto. Albert, naririnig mo ba ako? Makinig ka. Gumawa tayo ng kasunduan. Basta pagising mo, wala na akong pakialam sa nakaraan at makakasama na kita. Pangako, hindi ako magsisinungaling sa'yo. Hindi pinansin ni Lorraine ang kakaibang tingin ng karamihan. Sa sandaling ito, ang tanging inaalala niya ay si Albert. Makalipas ang mahabang oras, lumabas ang doktor sa ICU. Namamaos ang boses ni Lorraine at sabik na tumingin sa doktor. Huwag kang mag-alala. Okay na siya ngayon. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Lorraine na sobrang tensyonado. Naging matagumpay ang operasyon. Biglang nakaramdam ng hilo si Lorraine at nagdilim ang kanyang mga mata. Bago mawala ng malay, parang nakita niya si Albert na dinadala palayo sa ward. Nang magising siya, ang lahat ng alaala ay nag-flash sa kanyang isipan. Sinaktan siya ni Albert sa iba't ibang paraan noon. Ngunit nang mamatay ang puso niya, bumalik siya para guluhin ito. Muntik na itong mapahamak dahil sa kanya. Albert, pinagkakatiwalaan kita ngayon. Naisip ni Lorraine sa kanyang sarili. Ngayon ay alam na niya kung ano ang gusto niya. Bumangon si Lorraine sa kama at binuksan ang bintana. Matindi ang sikat ng araw sa silid at umaawit ang mga ibon sa labas ng bintana. Napangiti si Lorraine at mas nakahinga ng maluwag kesa dati. Hindi niya alam kung ano ang kalagayan ni Albert sa mga sandaling ito. Kaagad itong pinuntahan ni Lorraine. Albert, pagdating niya sa kwarto nito, kama lang ang nakita niya doon. Medyo nag-alala si Lorraine at lumabas ng ward.
para magtanong sa nurse. Sinabi sa kanya ng nurse na dadalhin na ito sa Building A. Bumilis ang tibok ng puso ni Lorraine. Ang lugar na iyon ay kung saan naroon ang morgue. Namutla ang mukha ni Lorraine nang hindi isinasaalang-alang ang ibig sabihin ng nurse. Natisod siya patungo sa Building A. Nagsinungaling ka sa kanya. Hindi ka ba natakot? Napapatayin ka niya kapag nalaman niya. Ipinatong ni Jonathan ang kanyang mga kamay sa balikat ng pawisang lalaki at tumingin sa makulay na eksena sa kanyang harapan na may hindi ka panipaniwalang ekspresyon. Isang confident na ngiti ang ipinakita ni Albert. Matagal na niyang pinaghandaan ang seremonyang ito. Ilang beses na niyang naisip na gumawa ng tunay na proposal pagkatapos niya itong makitang muli. Lorraine, ang tagal kitang hinintay. Maraming tao ang nakasalubong ni Lorraine. Karamihan sa kanila ay natatakpan ng puting tela. Hindi siya nangahas na lumapit sa takot na baka makita niya ang mukha ni Albert. Matagumpay ang naging operasyon. Paano ito nangyari? Hindi maiwasan ni Lorraine na mag-isip ng negatibo. Walang dumating para sabihin sa kanya ang nangyari kay Albert. Humawak siya sa isang rehas at nakaramdam ng kakaibang takot. Bigla niyang nakita ang maraming tao sa harapan na parang garden sa likod ng ospital. Dati ay napakatahimik doon, pero bakit ngayon ay buhay na buhay ito? Kabilang sa kanila ang isang matangkad at matikas na figura na kamukhang kamukha ni Albert. Nag-alinlangan na naglakad si Lorraine papunta sa likod ng garden. Tumingin si Albert sa kanyang relo na tila nag-aalala kay Lorraine. Hiniling niya sa nurse na ipahiwatig kay Lorraine na pumunta dito. Bakit hindi pa ito dumarating? Albert? Tawag ni Lorraine nang makita ang mukha ng figura. Nagulat at natuwa siya. Si Albert nga ba talaga ito? Lorraine, sa wakas nandito ka na. Nag-aalala ako na baka may nangyaring masama sa'yo. Inunat ni Albert ang mga braso at gustong yakapin si Lorraine. Anong nangyayari? Hindi ba't dinala ka sa morgue? Malakas na sabi ni Lorraine. Naging awkward ang mukha ni Albert. Napatingin si Jonathan sa dalawang tao na parang nanonood ng palabas. What? Nandito ako para maghanda sa seremonya. Naghihintay ako na dumating ka at bigyan ka ng sorpresa. Hindi ba sinabi sa'yo ng nurse ang posisyon? Huwag mong banggitin ang mga nakakatakot na bagay sa ating espesyal na araw. Walang pakialam na sabi ni Albert. At pagkatapos ay ngumiti siya ng ubod ng tamis. Pero naapektuhan ng benda ang gwapo niyang anyo. Sa puntong ito, sa wakas ay naunawaan ni Lorraine na ito ay plano ni Albert. Namutla ang pisngi niya dahil sa galit. Albert Torres, hindi mo ba alam na konektado ang Building A sa morgue? Naisip ni Lorraine ang gulat, kawalan ng pag-asa at pag-aalala. Kaya hindi niya naiwasang magmura. Alam ni Albert na mali siya at hindi naglakas loob na tumanggi. Ngunit sa kabila ng lahat, lumapit siya kay Lorraine at kinuha ang bagay na inihanda mula sa kanyang bulsa. Lorraine, hayaan mo akong maging tapat sa'yo. Actually, hindi naman ako masyadong naghirap. Nagising ako ilang sandali matapos akong mahimatay at narinig ko ang sinabi mo. Kaya nakipagtulungan ako sa doktor upang isipin mo na baka mamatay ako, upang maipahayag mo ang tunay mong iniisip. Lorraine, sobrang saya ko. Gising ako sa operasyon at narinig ko ang sinabi mo. Gising na ako ngayon at oras na para tuparin mo ang iyong pangako. Lorraine, magsimula tayong muli. Lumuhod si Albert na may taos-pusong ekspresyon. Isinuot niya ang singsing kay Lorraine at hinalikan ang kamay nito.
Pagkatapos noon, ay maraming bisita ang naghiyawan. Napatingin si Lorraine sa paligid. Halos lahat ng mga negosyante sa lungsod ay naroroon. At ang iba ay opisyal ng gobyerno. Kasama ang maraming kilalang tao. Ito ay talagang isang pagpapala sa kanyang buhay. Iyon ang kanyang naisip. Tiningnan ni Lorraine ang kanyang singsing na kumikinang sa araw. Nang sumunod na segundo, hinubad niya ito sa harap ng lahat at ibinalik sa kamay ni Albert. Albert, ang pag-ibig ay hindi isang bagay na maaari mong paglaruan. Hindi ako ang kaya mong kontrolin. Noong galit ka sa akin, hindi mo ako mahintay na mawala ka agad. At ngayong gusto mo na ako. Gusto mo akong mapasayo ka agad. It is interesting. Ayoko nang niloloko. Tumalikod si Lorraine at umalis nang walang pakialam sa karamihan ng tao. Lorraine, sa tingin mo ba makakatakas ka sa akin? Ganoon pa rin ang postura ni Albert habang nakaluhod sa lupa at hinila si Lorraine pabalik nang akmang aalis na ito. Kinuha niya ang marriage certificate mula sa kanyang mga braso. My wife, nakalimutan mo na ba ang bagay na ito? Hindi makapaniwalang tiningnan ni Lorraine ang gusot na marriage contract. Naisip niya na ang sertipikong ito ay matagal na nitong itinapon o maaaring nawala ng bisa pagkatapos niyang mawala ng matagal. Lorraine, gusto lang kitang sorpresahin ngayon. Kung hindi mo nagustuhan, okay lang. Anyway, hindi naman natin kailangan na magkaroon ng isa pang kasal. Nagbago ang ekspresyon ni Albert. Tumingin ito sa kanya ng seryoso. Sa tingin mo wala akong magagawa sa marriage certificate? Galit ako sa mga taong nagsisinungaling sa akin. Ayaw na kitang makitang muli. Nagmatigas ang puso ni Lorraine. Anyway, ang sertipikong nasa kamay ko ay nagpapatunay na mag-asawa pa rin tayo. Kahit saan ka man magpunta, susunod ako. Huwag mong subukang paalisin ako. Dahil susunod ako, kahit saan ka man magpunta. Seryosong sabi ni Albert. Hindi inaasahan ni Lorraine na mababago muli ni Albert ang dati niyang impresyon dito. Sa simula, tumanggi siyang sumang-ayon dito ng madali dahil nakaramdam siya ng kahihiyan sa sarili. Pero ngayon, hindi napigilan ni Lorraine ang mapangiti at agad na nasilayan ni Albert ang kanyang ekspresyon. Lorraine, isuot mo ito. Mrs. Torres, talagang sincere si Mr. Torres sa'yo. Maraming tao ang nagsigawan at ang ilan sa kanila ay naglabas pa ng telepono upang kumuha ng litrato. Hindi ka pa rin ba nangangawit? Hanggang kailan mo gustong lumuhod? Lumingon si Lorraine at pinandilatan si Albert. Naunawaan ni Albert ang ibig nitong sabihin at masaya siyang tumayo. Bago pa siya masabihan ni Lorraine na mag-ingat, hinawakan niya si Lorraine na nakatulala pa rin sa kanyang mga bisig. Albert, anong ginagawa mo? Palibhas ay pinagmamasdan sila ng napakaraming tao. Nag-init ang pakiramdam ni Lorraine sa kahihiyan. Umuwi na tayo para mahalikan ko ang asawa ko. Lantarang sabi ni Albert. Albert, nakakahiya. Ibaba mo ako. Nagpumigla si Lorraine, pero mas sinigpitan ni Albert ang hawak. Kung wala akong gagawin, paano ako magiging karapat-dapat sa pangalang ito? Pagkasabi noon, ay ngumiti ng masama si Albert. Nahulaan ni Lorraine na may gagawin na namang kabastusan ang lalaking ito. At ang mga taong naroroon ay tila nanonood ng magandang palabas habang kumukuha ng litrato. At walang lumapit kahit isa para pigilan sila. Hindi bumitaw si Albert hanggang sa makapasok sila sa kotse. Bago pa makapagpahinga si Lorraine, hinalikan siya ni Albert sa labi. Lumayo ka. Sinubukan ni Lorraine na itulak si Albert. Pero hindi ito nagpapigil. Patuloy itong nag-iwan ng mga marka sa kanyang katawan.
Albert, ang sabi mo hindi mo ako pipilitin. Itinulak ni Lorraine palayo si Albert. Nagkibit balikat si Albert. Kailan pa kita pinilit? Love, halatang gusto mo rin ito. Noon lang na malaya ni Lorraine na nakayakap ang binti niya sa bewang ni Albert. Agad siyang namula at biglang itinikom ang mga binti na ikinaiyak ni Albert sa sobrang sakit. Mas masahol pa dyan ang ginawa mo sa akin. Galit na sabi ni Lorraine. Sige, gawin mo ulit. Idiniin ni Albert si Lorraine at seryosong sinabi. Napakasarap ng pakiramdam. Hindi na masakit ang bewang ko. Hindi na mulikat ang mga binti ko. At kaya ko pang makalimang round nang hindi humihingal. Humiga si Lorraine sa kama na tila pagod na pagod. At kontentong pinagmasdan ang lalaking nakahiga sa tabi niya pagkatapos makipagtali. Simula nang iuwi ni Albert si Lorraine, araw-gabi itong nakikipagtalik sa kanya. Hindi mo ba ako pwedeng tigilan sandali? Natuyo ang bibig ni Lorraine at bahagyang sinipa si Albert. Lorraine, matagal tayong hindi nagkita. Kailangan kong bumawi sa mga panahong hindi kita nakasama. Puno pa rin ng matinding pagnanasa ang mga mata ni Albert. Napalunok si Lorraine. Hindi na talaga siya makatiis. Hindi. Muntik na tayong maghiwalay. At kailan ka lang nag-propose? Halos wala ng bisa ang ating kasal. Kaya hindi tayo maaaring magsiping. Hindi lang isang beses na mula si Lorraine. Pero sa paraang ito lang niya nalabanan si Albert na parang isang gutom na lobo. Ngunit bago pa makapag-relax si Lorraine, nakita niya si Albert na may tinatawagan sa telepono. Kabilang dito ang mga tindahan ng alahas, restaurant, hosting team at iba pa. Lorraine, nagbigay na ako ng order. Sa loob ng kalahating buwan, makukuha mo na ang pinakakapansin-pansin na kasal ng taon. Niyakap ni Albert si Lorraine at gumulong sa kama kasama ito. Sa oras na ito, si Albert ang pinakamasayang tao sa mundo. Nang sumapit ang gabi, nakatulog si Lorraine sa sobrang pagod. May ibinubulong ang kanyang panaginip. Nakiramdam ng malapitan si Albert at nakinig ng mabuti. Sakalang napagtanto na nananaginip si Lorraine sa kanyang pamilya. Iniunat ni Albert ang kanyang mga braso para hawakan si Lorraine. Inangat niya ito at inilagay sa kanyang mga bisig. Ang kanyang anak ay labis na nagdusa at oras na para makuha ang hustisya para kay Lorraine. Nang sumapit ang umaga, isang sinag ng araw ang tumama sa bintana. Si Lorraine ay bibihirang magkaroon ng magandang tulog. Iniunat niya ang kanyang katawan at umupo sa kama. Ngunit napagtanto niya na ang kabilang side ng kama ay walang laman. Nakita niyang hubad si Albert na nakaharap sa salamin at nagsisimulang magbihis. Nang makita ni Albert na gising na si Lorraine, dali-dali niyang inayos ang kanyang damit. Lumapit siya dito at binigyan niya ito ng matamis na halik. Ngayon ay dadalhin kita sa isang lugar. Walang masyadong sinabi si Albert. Sinabihan niya ang mga tao sa kumpanya na mag-day off at sumakay ng kotse kasama si Lorraine na tila nalilito pa rin. Pagdating nila sa destinasyon, ay bumaba na sasakyan si Lorraine nang may halong emosyon habang nakikita ang mga bagay na nasa harapan niya. Ito ang mansyon ng pamilya Jones, kung saan siya nanirahan ng ilang taon. Dala nito ang alaala ng kanyang pagkabata at ang kanyang mga paboritong miyembro ng pamilya. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay. Gayon din ang bahay. Bahay lang ang nandoon, pero sira-sira na. Pati ang pader ay gibana. Bigla siyang nakaramdam ng lungkot. Bakit mo ako dinala dito? Wala na ang taong pinakanamis ni Lorraine. At ang muling pagbalik dito ay magdudulot lamang ng pagkabalisa sa kanya. Hindi sumagot si Albert at dinala siya sa loob.
Naamoy nila ang isang mabahong amoy. Tumikhim si Lorraine ng ilang beses. Sino ka? Isang paos na boses ang narinig. Noong una, ang paos na boses ay tila nakakatakot sa lumang mansyon. Simula nang lumipat siya, tanging si Tina lang ang nakatira sa bahay na ito. Pero bakit parang miserable ito? Sa kanyang pagdududa, lumapit si Lorraine at nakita ang isang tumatanda na figura sa kusina. Isang babaeng nakayuko na may kulay abong buhok ang nakita niya. Nang lumingon ito ay nagulat si Lorraine at napatakip sa kanyang bibig. Lorraine, sa wakas ay bumalik ka na. Si Tina, ang kanyang madrasta. Paano ito naging ganito? Sa kanyang alaala, si Tina ay masama at selosa. Ang pinakamahalaga dito ay ang imahe at pera. Noon pa man ay kinasusuklaman na siya nito. Ngunit ang tono ng pananalita nito ngayon ay tila napakabuti. Ako ang namamahala sa Jones Group at wala siyang nakuha kahit isang share. Ang lahat ng pamana na iniwan ng iyong ama ay nilustay niya. Maging ang dote na iniwan ng nanay mo ay inukupan niya. Nang maglaon, upang mabayaran ang utang, kinuha niya ang lahat sa bahay upang ipambayad. At ang tanging bahay na ito ang naiwan. Sinabi ni Albert kay Lorraine ang nangyari. Hindi siya nagulat na naging ganito si Tina. Ngunit ang Jones Group ay ang kanyang tahanan. Napayuko si Tina. Hindi na siya mayabang, katulad noon. Hindi matiis ni Lorraine na malungkot. Mama. Hindi inaasahan ni Tina na muli siyang tatawagin ni Lorraine ng ganoon. Lorraine, tama si Mr. Torres. Ako ay masyadong matakaw. Na nasaktan ko ang iyong ama, pati na rin ang aking sarili. Nagkamali ako. Napaiyak si Tina. Napatingin si Lorraine kay Albert at hindi alam ang gagawin. Gusto niyang humakbang para tulungan si Tina na makatayo. Ngunit hinawakan ni Albert ang kamay niya. She deserves it. Huwag mo siyang kaawaan, Lorraine. Hinila ni Albert si Lorraine. Ngunit hindi maigalaw ni Lorraine ang kanyang mga paa. Sa umpisa pa lang, galit na galit siya kay Tina. Pero sa dami ng naranasan niya, naka-move on na rin siya sa nakaraan. Nabigo si Tina. Ngunit hindi ibig sabihin na dapat magsaya si Lorraine sa kasawian ito. Tina, alam ko ang lahat ng ginawa mo. Pero hindi na ako galit sa'yo. At hindi na kita guguluhin. Pakiusap. Sabihin mo sa akin kung saan nakalibing ang nanay ko. Malumanay na nakangiti ang ina ni Lorraine sa larawan. Ngunit sa kasamaang palad, sa larawan lang ito makikita. Hinawakan ni Lorraine ang lapida na natatakpan ng alikabok. Lumuhod si Albert kasama si Lorraine. Alam ni Albert na marami siyang nagawang pagkakamali kay Lorraine at babawi siya dito sa natitira niyang buhay. Taimtim na kinausap ni Albert ang kanyang bianan at nangakong aalagaan niya si Lorraine habang siya ay nabubuhay. Espesyal na inihanda ni Albert ang panibagong paglalagyan ng puntod ng ina ni Lorraine. Paminsan-minsan ay binibisita ni Lorraine ang puntod ng kanyang ina at kinakausap ito. Hindi mapigilan ni Lorraine ang malungkot. Mami, namimiss na kita. Hinaplos ni Lorraine ang lapida. Nakaakibat ang paos na boses. Ang eksenang ito ay nakita ng mga mata ni Albert. Alam niyang masama ang loob ni Lorraine. Kaya natural na gusto niyang lutasin ang problema ng asawa. Lumapit siya kay Lorraine at pinunasan ang pisngi nito na puno ng luha. Lorraine, magbakasyon tayo. Hindi naisip ni Lorraine na masyado siyang tensyonado nitong mga nakaraang araw. At magandang idea ang sumang-ayon kay Albert. Nang maglakbay sila, ay napagtanto niya na nananatili siyang tense habang kasama niya si Albert.
Upang makasama si Lorraine ng buong puso, ipinasa ni Albert ang trabaho sa mga pinagkakatiwalaang empleyado. Isang magandang lugar sa baybayin ang unang pinuntahan ni Lorraine at Albert. Hinubad ni Albert ang formal na kasuotan at nagsuot ng casual na damit. Lumitaw ang matipuno niyang katawan at nakaagaw ng atensyon sa ibang babaeng turista. Si Albert ay nanalo kay Lorraine. Habang nakahiga si Lorraine sa dalampasigan, pinanood niya si Albert sa hindi kalayuan. Nung oras na yon, sinamantala ni Albert ang katahimikan ng lugar. Nagpalingalinga si Lorraine sa paligid. Kinakabahan siya na baka may ibang taong nakakakita sa kanila. Huwag kang mag-alala, walang ibang pupunta dito. Ngumiti si Albert at isinandal si Lorraine sa pader. Ngunit bago pa matapos ang halik ni Albert, may narinig siyang sumigaw. Itinulak niya si Albert at ikinabit ang mga botones. Walang nagawa si Albert. Albert, tingnan natin. Hindi ko alam kung kaninong anak yon. Nagkusa si Lorraine na hawakan ang kamay ni Albert, na ikinatuwa naman ito. Kasunod ng boses, nalaman nilang ito ay isang bata na malungkot na umiiyak. Bakit ka umiiyak? Malumanay na tanong ni Lorraine na nagpatigil sa pag-iyak ng bata. Nagkahiwalay po kami ng mami ko. Albert, may malapit na amusement park. Baka doon sila nagkahiwalay. Tara, tingnan natin. Kahit na ang kanyang gustong bagay ay nasira ng isang bata, kailangan niyang makinig sa sinabi ng kanyang asawa. Halika, ihahatid ka na namin para hanapin ang mami mo. Sinubukan ni Albert ang kanyang makakaya na magbigay ng maamong ngiti. Nagtago ang bata sa mga bisig ni Lorraine at sinabing nakakatakot siya. Hindi nakaimik si Albert. Habang nasa daan, ilang beses na umiyak ang bata at sinuyo ito ni Lorraine. Kalaunan, sa mungkahi ni Albert, natagpuan nila ang playroom sa amusement park at tinulungan ang bata na mahanap ang kanyang ina. Ang cute naman ng bata. Napatulala si Lorraine sa likod ng bata. Kung ganon, gumawa na rin tayo ng baby. Nakita ni Albert ang pagnanasa ni Lorraine sa anak. Inakbayan niya ito at masuyong hinalikan. Ganon pa man, ang pagkakaroon ng isang anak ay talagang magpapasaya sa pamilya. Binuhat ni Albert si Lorraine at sinabing, umuwi na tayo at gumawa ng baby. Pagkatapos ng biyahe, ang dalawang tao ay nanatili sa loob ng bahay buong araw. To be precise, si Mr. Torres ay palaging malambing. Palagi itong nakadikit kay Lorraine. Pagkatapos ng biyahe, medyo obsessed si Albert na magka-baby. Naniniwala siya na magkakaroon sila ng sanggol kung magsisikap siya ng husto. Isang araw, nag-away sina Lorraine at Albert sa oras ng hapunan. Lorraine, anong problema? Napabugan ng malamig na hininga si Albert at balisang hinawakan si Lorraine sa kanyang mga braso. Iniisip mo ba ang pagkakaroon ng sanggol? Hindi mo ba alam ang mga palatandaan? Napatulala si Albert sa sinabi ni Lorraine. Lorraine, magkakababy na ba ulit tayo? Isinubsob ni Lorraine ang kanyang ulo sa mga bisig ni Albert at may pagsang-ayon na bumulong. Nanlaki ang mga mata ni Albert. Talaga bang magkakababy na naman siya? Napahawak siya sa tiyan ni Lorraine sa gulat. Marahil ito ay isang psychological na epekto o isang bagay. Mukhang nararamdaman niya talaga na nakikipag-ugnayan sa kanya ang maliit na bata sa tiyan ni Lorraine. Si Mr. Torres na may isang anak ay higit na nag-aalaga sa pamilya at dinadala ang halos lahat ng mga gawain sa kumpanya sa kanyang tahanan. Ang mga trabaho ay karaniwang ginagawa niya sa bahay
Nang manganganak na si Loring, ipinagkatiwala niya ang kanyang mga trabaho sa kanyang mga empleyado at buong pusong inalagaan si Loring. Sa wakas ay ipinanganak ni Loring ang 2 maliit na sanggol. Ang kanyang anak na babae ay nasa kanyang kabilang kamay at ang kanyang anak na lalaki ay nasa kanyang kandungan. Pagod at pawisan man si Albert ay kontento na siya. Siyempre ang mga empleyado niya ang pinakapagod na tao. Upang ipagdiwang ang pagkakaroon ng kambal, nag-utos si Albert na magdaos ng isang ingrandeng piging at mag-imbita ng maraming tao. Halos kalahati ng tao mula sa lungsod ang pumunta. Talagang napagod ang mga tao sa kumpanya noong araw na yon. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay. Hanggang sa muli. Don't know where we're gonna fly like you did sometime.